วัสดีค่ะชื่อดานิก้าอุยนะคะแต่ว่าเรียกเป็นมิก้าได้ค่ะ โอ้พูดไทยชัดแจ๋วเลยค่ะ ถ้าพี่ไม่ชวนก็คือไม่ออก พูดแบบนี้ทำให้พี่รู้สึกผิดเลยอ่ะ So any tips sa mga Pilipinong gustong matutong mag-Thai para naman mas lalo silang ma-inspired? Hello, สวัสดีครับฮันส์ครับ At yun na nga guys, kasama ko ngayon si Miss. Can you please introduce yourself in Tagalog? Pangalan ko is Danica Uy. Pwede mo akong tawagin as Nika. What about in Thai? สวัสดีค่ะชื่อดานิก้าอุยนะคะแต่ว่าเรียกเป็นมิก้าได้ค่ะ โอ้พูดไทยชัดแจ๋วเลยค่ะถ้ารับตานี่คือแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าใช่คนเป็นฟิลิปปินส์ปะ อ๋อมีคนทำหลายคนอยู่ ว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นฟิลิปปินส์ ทำไมพูดไทยได้ขนาดเนี้ย เพราะว่าเรียนที่โรงเรียนไทยแล้วก็ได้ซ้อมไว้เรียนแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆ พูดไทยแบบดีกว่าเราเองอ่ะ So, paano ka nag-umpisa dito sa Thailand? Paano ka napunta rito? Ilang taon ka na noon? Pumunta kami dito when I was 10 years old. My whole family with my dad. At first, I started sa mga Filipino school. Pero like, you know, yung mga literal na Filipino school here is not like a school sa Pinas. It's like parang house siya, like a townhouse. Oo. And then going up kasi sa Pinas, nasa public school lang ako. So parang used ako sa malalaking school. So meron sa tabi ng bahay namin yung Thai school na malaki. So parang sinabi ko sa daddy ko na gusto ko mag-Thai school. Worried sila at first kasi nga diba, it's not our language. So they're afraid about the communication, kung makaka-catch up ba ako, especially sa mga lessons. But then I insisted, said, gusto ko mag-Thai school. Matagal na yung parents mo dito or sabay-sabay kayo? Sabay-sabay. Yung kapatid ng daddy ko, nandito na siya na nauna for like already 10 years. Oh, Kaya parang in-invite niya si daddy to be here na lang din. So, kamusta naman yung pag-aaral mo dito nun? Siyempre, hindi ka pa marunong mag-Thai nun, pero pumasok ka na sa international school na ba yun o Thai school lang? Nung grade 5 ako, nasa Filipino school. Then grade 6 ako, nag-transition sa Thai school. Pero nung nag-transition ka sa Thai school, marunong ka na mag-Thai nun? No, Hindi pa? no. As in zero? As in zero. Oh, okay. Ang hirap nun. Iya, ang Ang hirap nun, ha? Hindi smooth yung pagka-transition eh. Dapat step by step muna yan bago ka makapag diba? At least may basic ka sanang Thai na alam. Pero ilang taong ka nag-aaral doon sa school na yun? Simula grade 6. Kasi dito sa Thailand, meron silang elementary and then yung first, di ko alam ano sabi, yung mo 1 ถึงม 3. ม .1 ถึง ม 2 ถึงม 3 ang alam koม .1 ถึงม .6 ม .6 ใช่แต่ว่าบางโรงเรียนเขาจะมีเฉพาะม 3 อ๋อเหรอ แล้วก็มันจะมีบางโรงเรียนที่ว่ามีถึงม 6 แล้วมันจะมีจุดที่ว่าถ้าจบม 3 มันเรียกว่ามัธยมต้น อ่าฮะ สามารถเลือกได้ว่าคุณจะต่อโดยม 6 หรือว่าจะต่อที่ปวช So I studied since ป 6 until ปวช 2 vocational college. So, ngayon, yung level ng Thai mo, as in 100% na. I cannot say 100% pero I can read and write fluently na, like talagang on Smooth. spot, yeah. Tsaka yung mabilis na talaga, no? Yeah. Sa akin kasi Pero parang- I'm still improving. But Sa akin kasi parang dahan-dahan muna eh. Ang nakakapagpahirap kasi doon is yung walang space. yes, 'Di ba? yes. Kailangan mo munang ano ba yung word na to? Ano ba yung word na to? Wala silang space. Walang space kasi Yeah. dikit-dikit lahat eh. Sabi nila parang noodles. Yung noodles, totoo yun. So actually guys, nagkakilala kami ni Danica nung during PBL. Isa siya sa mga in-interview ko noon. And then, batang-bata ka pa noon eh. Nung unang pagkakita ko sa'yo, nung that time na in-interview ko ang bata mo, as in like elementary school ka pa lang. Yun High yung- school stage. Ilang taong ka na noon? Wala pang 18. Pero ngayon, 21. 21. So, nung ini-interview ko siya, na-surprise ako na ang galing niya mag-Thai. Very fluent talaga. So, ayun, chinat ko siya. Sabi ko, pwede ba kitang ma-interview? And then, hindi siya nakasagot kasi nga sobrang busy siya sa kanyang trabaho. So, ayun, inabot kami ng ilang taon. COVID. Pero COVID na rin kasi yeah, yun eh. Oo. COVID. Pero anyways, nandito kami ngayon at isi-share niya yung story niya. Ano yung story mo? Pwede ba i-share? Ay, Pwede. ang interesting siguro, paano ako natutong mag-Thai. Kasi pumunta lang ako sa Thai school para sa fun. Kasi gusto ko nga yung malaking environment. Parang public school sa Pinas. So parang pumasok ako doon, wala nga, zero yung Thai ko. Tapos I get yung mga parang talking behind your back kasi di ka marunong mag-Thai. Pero yung talagang nag-ano sa akin na mag-Thai, Nag-push. nag-push talaga. Ano? Parang, Hindi na parang
nagka-crush ako. Ah, Yes, tas ano puppy siya, love? hindi ako sa ganun talaga. Ah. Sinasabi niya sa Thai friends niya, hindi ko siya makakausap kasi hindi siya marunong mag-Thai and I Aha. cannot speak English din. Hmm. Sabi ko, okay, ako na mag-a-adjust. Ah. Tapos sem break yon term 1. So, nag-YouTube lang ako. YouTube lang talaga yung ginamit ko. Then, nakikipaglaro ako sa mga bata sa condo namin sa baba. Basta lang ma-practice ko siya everyday yung pagtatay ko. Then, after nung sem break namin na nag-practice ako, medyo may basic na ako. Pwede na ako sa mga starter conversation. Tapos, pagbalik namin ng sem break 2, term 2, Hmm. nagka-girlfriend siya. Ah. Hindi kami nag-usap. Ah. Pero thank you sa kanya kasi siya yung parang naging Inspirasyon. stepping point. Yeah. Stepping point ko mag-Thai. Tapos after nun, na-practice, na-improve until today. Nice, Nag-improve pa. nice. Pero syempre, nandun na rin yung nasa environment ka rin kasi ng Yeah. puro Thai lahat yung Kasama. kasama mo. Yun talaga yung isa sa mga sikreto actually. Kung gusto mo Yes. matuto mag-Thai, surround your people with Thai people. And then, practice. Yeah. Kung ano yung gusto mo malaman, tanong ka lang. Huwag kayo din mahiya. Oo, yun. Kailan ka pa natutong mag-Thai? Like, how long does it take to master Thai? Mastery. Pag mastery na, nasa M2, Mosok. Ilan taong ka na nun? 10 years old ka nang pumunta na dito ng Thailand. So, siguro mga 11 years old, nag-aaral ka ng Mga Thai. 14 or 15. Mahirap ba siya para sa'yo? Ngayon marunong ka na, kung babalikan mo yung sarili mo yun back in the day, na hindi ka pa marunong, sa tingin mo mahirap or madali lang para sa'yo? Kasi may mga tao talaga na talented eh. Para sa akin, sobrang hirap. Ewan ko lang kung para kay Miss Danica. Actually, lahat ng nakikilala kong kapwa Pinoy or even Thai, yan yung question nila sa akin. Kasi Oo. hindi ko siya masagot. Ang nasasagot ko lang kasi palagi is, kung gusto mo, madadalian ka kasi parang gusto mong gawin, gusto mong mag-learn. Pero kung hindi ka fully into it, you're not 100% into learning that new language, parang may hirapan ka. Mahirap Yun lang talaga. yung masasagot ko talaga. So, kamusta naman yung life mo dito sa Thailand? Nakauwi ka na ba ng Pinas since na dumating ka rito? No. Oh, hindi ka pa umuwi. 11 years na. Natatanda mo pa yung tsura ng Pilipinas, no? Namiss ko lang si Jollibee. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Manila. I grew up sa Manila. Sa Manila. Taguig. So, wala kang balak magbakasyon or something? Bakasyon lang, pwede siguro. Kaso nga lang, natatakot ako ma-shock ako. Culture shock. Culture Ako shock. culture shock sa sarili. Ano eh. Na-shock din ako nung pagkasabi mo makukulture ka sa Pilipinas. Hindi kasi baka Hindi ka nasanay. yes. Naiintindihan ko yun. Nakakapanibago siya actually. Kahit naman ako, nung pagka-uwi ko ng Pilipinas ng first time na pag-uwi ko, siguro nag-stay ako dito ng mga 1 year. And then pagka-uwi ko ng Pilipinas, parang nanibago talaga ako. Ano yung favorite mong Thai food? Right now, tom yum ako. Tom yum. Tom yum with milk o no milk? With milk. Seafood or? Seafood. Okay. Yun talaga, masarap talaga yun eh. Yung may milk tapos mixed seafood. And then, what else? Tom kakay. Tom Kakay. Bihira lang yung Tom Kakay na yun actually. Hindi siya ganun kasikat, no? Hindi Pero ang siya sarap ganun, niya eh. pero masarap. Ano kasi ako guys, mahilig ako sa mga coconut base na mga pagkain. So, Tom Kakay ang isa sa mga paborito ko rin, pero hindi siya ganun kasikat dito sa Thailand for some reason. Makikita mo lang siya usually sa mga buffet, karinderya, wala masyado. Bihira lang talaga. Nagluluto ka, No. puro bili-bili na lang. Ganun din ako nung una eh. Kamusta naman yung work mo dito sa Thailand? Nagiging tax consultant ako and also support client manager sa law firm. I get to work with different sections ng government, such like yung sa tax revenue office, yung mga Department of Commerce, which is parang another step of knowledge din. Oo, syempre, alam mo ba guys, yung mga ganyang posisyon, hindi yan basta-basta napapasok ng mga Pilipino dito sa Thailand. Kasi nga, para lang talaga yun sa local eh. Hindi naman talaga para sa local, pero yung mga documents kasi, sobrang lalim na nung Thai niyan. Hindi yung parang basic na Thai lang yung nakalagay doon. Kagaya sa atin sa Pilipinas, yung mga document ng mga government documents, kapag hindi ka marunong mag-Thai o hindi ka pa nakakapagbasa ng Thai, hindi mo makukuha yung position na yun, which is ang galing mo. Thank you. Sa- Pero it's very hard din nga kasi yung, diba Thai, meron sila yung normal Thai lang, tapos meron Oo. sila yung formal Oo, Thai, yung yun formal yung ginagamit Thai. nila. Ayun na Which, nga, ang doon ako lalim. ngayon, Nacha-challenge. Yeah, doon din ako natututo, step by step. Gusto kong i-master yun. Tatlo sila eh. Basic, yung normal Thai, formal Thai, tapos yung ginagamit nila for royalties. Iba Iba pa yun. Ibang ano pa eh, head pa yun eh. Oh,
I see. Hindi ko Ibang alam yun. terms. Ang akala ko, yung ginagamit nila dun sa mga royalties, formal na. Kagaya May nung mas formal pa. sa government. May mas mataas pa pala na Yeah. level. I see. Marami pala akong aaralin. Ilan taong ka na nag-work doon? Magto 2 years na. Paano ka nakapasok? One of the directors there is ka-churchmate namin. Tapos nakita niya na parang marunong din ako mag-Thai. So actually wala akong experience, Ah, wala okay. akong base experience dun sa mga ganong work. Parang na-train lang din. So ikaw, nakakapagsalita ka na ng Thai, nakakapag-read, nakakapagsulat din. Yes. As in handwriting. Yes, handwriting. Pero pangit nga lang, pero Pangit nga lang. Sekreto to guys, pero yung sulat ko mismo hindi ko mabasa minsan. Gano'n kapangit yung handwriting ko. Ako naman, nakakapag-type ako kasi pipindutin mo lang naman yeah. Pero yung sulat, it takes time Inaral ko siya pero naboring na ako kaya sabi ko, ito na muna, okay na to. Okay na yun. Oo. Yung gusto kong matuto is yung i-improve pa yung Thai ko As in like 100%. Matanong kita, since na-mention mo kanina yung about sa crush mo, how's your love life now? I'm happy. What do you mean happy? I have a boyfriend and happy. Ah. Pero Pinoy siya. Filipino. Yeah. Akala ko Thai Pinakaunang din Pinoy. So, Yeah. in the past, puro Thai. Yes. So, how was your Thai? relationship with Thais? I mean, yung ano lang, yung na-experience mo lang. Hindi mo kailangan i-general. Yeah. Hmm. Yung na-experience ko kasi puro bad eh. In my opinion kasi siguro wrong timing, bata pa kayo, Yeah, parang pwede ganon. din. Oh. Yeah. So hindi siya naging maganda. Yeah. Mga ilang Thai na? Dalawa lang. Dalawa. Pero ngayon, happy ka na sa love life mo with Yeah. Sa Pinoy. Nice. Pinoy nice. pa rin talaga babalik. Pero nasa Thailand din siya? yes. Wow, Pinoy. yeah. At least hindi long distance. Yeah. Okay, so usapang Thai naman tayo. I mean, Thai speaking naman Okay, tayo. okay. แล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหม สบายดี วันนี้วันหยุดเหรอ วันนี้วันหยุดใช่ ปกติวันหยุดทำอะไรบ้าง นอนอยู่บ้าน นอนอยู่บ้านซักผ้า ใช่ มาได้ นอนดูซีรีส์ นอนดูซีรีส์ทั้ง2 วันเลยเหรอ ใช่ โอ้สบายเนาะ ถ้าพี่ไม่ชวนก็คือไม่ออก พูดแบบนี้ทำให้พี่รู้สึกผิดเลยอ่ะ อยู่แถวไหน แถวรามคำแหง รามคำแหงก็อยู่แถวนี้เอง ปกติไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอ่ะแบบวันหยุด หรือว่านานๆทีออกบ้าง ออกถ้ามีคนชวน ถ้าจะไปคนเดียวว่ามันไม่ค่อย ไม่ค่อยสนุก ใช่ เหงา แล้วไม่มีเพื่อนแบบคนไทยเหรอ เพื่อนคนไทยแล้วมีบ้าง แล้วก็มีฟิลิปปินส์ด้วย แต่ส่วนใหญ่เราแฮงเอาท์กับคนไหนมากกว่า น่าจะเท่ากันอยู่นะ เท่ากัน So any tips sa mga Pilipinong gustong matuto mag-Thai? Para naman mas lalo silang ma-inspired. Don't get hard on yourself. It's a process siya. Not just because na hindi mo makuha Ngayon, hindi mo na siya makuha. Parang step by step, kung ngayon is ang makaya mo lang is Sawadee and Kampun ka, that's already stepping stone already. Hindi mo makakuha yung parang lahat-lahat na in Oo. just 1 week, 1 month. Oo. Then maganda din yung mag-watch ng series, mga BL, isa din siyang platform para matuto and yung mga songs nila. Isa pa doon, dapat nandito ka talaga sa Thailand. Yeah. Kapag sa Pilipinas ka mahirap Although matututo ka, kaso hindi ka mapapractice kasi. So meaning to say, lagi ka nanonood ng Thai series. Yes, Thai series and Thai songs. Ano yung mga pinapanood mong Thai series? BL? Isa lang yung na-watch kong BL, yung kay Bright and Win. Yung More- Together ba yun? Together? Yeah. Sino yung mga artistang pinapanood mo? Alam mo yung series na Hormones? Alam ko Yun yun. yung pinaka number 1 na favorite ko. Kasi para siyang yung high school Oo. churla. Isa yung Hormones sa mga unang pinanood ko na Thai series dito sa Thailand. Doon ako nag-umpisa. Hormones 1, season 1. Yeah. Yung mga nangyayari doon, in a Thai school, totoong nangyayari siya. Kung ano nakita niyo sa series, may ganun sa Thai school din. Oo, ganun na ganun talaga. So ano pa, besides sa Hormones? Yung mga series ng Lave Dove. La Sa Bedobe, GMM. GMMTV. So more on GMMTV ka na Yeah. Same tayo. More on GMMTV and then Chong 1 HD and then bihira lang ako manood ng Channel 3 tsaka ช่องสามเหรอ แต่ช่อง 3 นี่เขาดังนะ ดัง ที่ไทยเขาดัง About sa song, sino yung mga artist na gusto mo? Singers? Sa singer. Ngayon si Triman daw. Pareho tayo. Anong favorite song mo dun? Unang songs na nagustuhan ko sa kanila is yung Ta Thơ Shen Rak Ching. Ano ba yan?
Tatsuya Latsu. Oh, yun. After ko silang ma-discover sa songs na yon, nagustuhan ko na yung Happy Birthday nila. And then after noon, yung pinaka-latest na nagustuhan ko sa kanila, yung Rebound. Puro ano eh. Oh, love Deep. songs. Deep meaning yung mga Oo. songs nila eh. Ang gaganda ng mga songs nila. True. Tsaka yung tagos talaga yun eh. Tatagos talaga yun sa puso kapag Hugot na hugot. naiintindihan mo. So ano yung mga nagustuhan mo dito sa Thailand? Number 1 siguro yung security. Kasi parang I experienced going home alone, walking in the streets alone naman around 2 a.m. Mga madaling araw na. Tapos na-experience ko na yung nakalimutan ko yung ATM ko sa ATM machine. Tapos pagbalik ko, nandun pa din siya. Like, gaano katagal siyang Ah, naiwan? Actually, hours na yun. Nandun pa rin siya sa loob or nandun na siya nakapatong? Nakapatong na lang. So may kumuha, pero nilagay lang nila. Tapos na-experience ko din na sa may 7-Eleven na machine, binigay nila dun sa staff sa 7-Eleven. Actually, about sa ATM machine na yan, guys, ilang beses na ako nakakita ng ATM card sa ATM machine. Kapag nakakalimutan nila, kinukuha nila yung ATM and then pinapatong lang nila doon sa taas ng ATM machine. Ilang beses na ako nakakita ng ganon. Siguro mga 3 beses o 4 na beses na. Sabi ko, ang galing ah. Ewan ko lang sa atin kung ganon din. Pero siguro kasi dito, hindi naman nila alam yung password. So paano nila withdraw, diba? Yun Pero lang. actually, pwede din nilang gamitin pag namimili pa Swipe. yung debit. Oo, kasi oo. di na kailangan ng password sa debit. Oh, yun eh. na nga. But still, Ayun na nga. Yun ang nakakaano dito, nakaka-amaze. And kaya then, yung cost of living. Parang sa 20 baht mo, makakain ka na ng muping and kauniao. Which mabubusog ka na. busog ka na nun. Busog ka na talaga. Ang bigat-bigat pa naman ng sticky Kauniao, rice. yeah. Oh. Tao din, mababait sila. Tsaka super ano sila. Parang Pinoy din sila actually eh. Wala din akong makitang ganun big difference sa Pinoy and Thai. Except sa language. Yeah, except sa Diba? language. Mukha, kindness, parang same Yung pagkain, lang din. di Pagkain, naman- maanghang lang sa kanila. Speaking of spicy, kumakain ka ng spicy. Nasa level 2 out of level 5. Sa tagal mo na dito, hindi ka mahilig sa spicy Hindi ko lang kaya yung ganun talagang ka-spicy. I mean, parang nag-spicy lang ako just to kick in na spicy. Petnoy. Always pet noy. Always Petnoy. Mm. But sometimes their Petnoy is Petmak. It's So you Petmak say, for us. may side pickเลย. Kaya pala yung favorite mong pagkain is tom yum lang. Kumakain ka ng mga lab, namtok, somtam. May siya pakshi. So every time na nag-order ako, I say, may side pakshi. Bakit ayaw mo siya? Dahil sa amoy? Nagbibigay siya ng extra taste Flavor. tsaka amoy. Oo. Oo. Matapang talaga yung amoy nun. Okay lang Nakakain siya. ka na. Oo, lagi siya sa kumankay, Yeah, sa yeah. sa Almost, cow pot. Pero sa akin hindi siya nakaka-bother kasi nga, nandun yung amoy niya, strong yung amoy niya, pero hindi ko naman siya kinakain, pero kaya ko siyang kainin. Hindi ko siya sasabihin na, ay, ayoko ng ganito, wag mong lagyan. Tsaka ang Thai food talaga kasi usually maraming vegetables. mga raw pa, sinaside dish nila. Ganun sila na raw. Gulat ako, lalo na yung eggplant ko yan na bilog. Oo. Ginagano lang gusto ko, yung Parang pag first prutas. time ko dito. Parang prutas na lang sa kanila, no? Tsaka yung yung spring onion ba yun? Oo, Diba? mahaba. Oo, mahaba. Sabi nila, ba't di mo kinakain? Every time na kumakain ako kasama with Thais, sabi nila, ba't di mo kinakain yung mga gulay? Sabi ko, kakainin ko yan. Kaso panghuli na kasi ayoko masira. Ano ba? Gaya ng cucumber. Sa fried rice nila dito, hindi mawawala yung cucumber. Hindi ko muna yung kinakain, tinatabi ko muna yan. Pag naubos ko na yung fried rice, saka ko lang siya kakainin. Kasi nga, ayaw ko masira yung lasa ng fried rice. Kaso ang sabi naman nila, ang purpose nun is para hindi ka maumay sa rice. Pero para sa akin kasi, ang sarap na nito eh. Ito na yung lasa ng nasa dila ko eh. So ayoko muna siyang palitan. So tanong ko lang, ano yung nickname mo sa Thai? Kasi yung pangalan mo parang mahirap i-pronounce sa Thai eh. Meron nagtatawag sa akin ng da. Merong ni lang, meron ding ka lang. Tapos meron yung kaya nilang ibuo na ni ka. Pinutol-putol ah. Pinutol-putol. Pero grabe din naman pag tayo naman tatawag sa kanila. Oo. Pepsi, Hindi, ayun na. Ice. Marami silang English nicknames. Pero yung mga full name nila, ang haba. Tatanungin pa nila, anong meaning nung name mo? Diba? Anong, Sa dapat, kanila dapat kasi, ba may meaning? May mga pang swerte, ganito. Yeah. Kung hindi Based sa swerte, mga monks. kung hindi swerte yung name mo, papalitan nila yon. Yeah, super dali nilang magpalit ng name dito. Magkano ba yan? 50 baht. Yeah. Pero kahit nga last name, they can
literally invent yung kahit last name nila. Oh, kahit Yeah. last name? Yeah. Hindi ko alam yun. Akala Daming case sa amin talagang full name. Parang gusto niya mag-new identity. Oh. Change ako sa district office. Aha. O nga pala, dyan ka nagwo-work eh. So marami ka na-encounter na ganyan. Yes. Dito kasi punta lang sila sa district office. Sabihan nila yung officer, bayad ng 50 baht for the 50 new baht. ID. Registered na, picture. Tapos, new name, new you ka na. Ganon sila parang, kunyari, this month nag-temple sila. Tapos sabi nung monk, Nung mang... oh, pag ganito Malas name yan. mo, Oo. mas prosperity ka. Hmm. Dali-dali na sila, palit na ako ng name. Parang galing lang. At so yun na nga guys, thank you so much Miss Danica. Thank you for Kapon na having me ka. too. Kapun ha. Say goodbye in Thai. ลาก่อนค่ะ ไว้พบเจอกันครั้งหน้านะ Bye bye. บ๊ายบาย